Kaya magdasal tayo. Ano po ang pinagdadasal nyo pagising nyo sa umaga? At ano ang dinadasal nyo sa gabi? Kung ito'y pareho, huwag tayong susuko. Laging manalangin, magdasal ng may pag-asa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, hindi gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihiling ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis, kakaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayo. Mga kapatid, ang ating pong ebanghelyo ay masasabi nating napakalinaw ng purpose. No? Ito po ay verses 1 to 8. Kaya 8 verses lang. 8. Sa verse 1, ito po ang nakasalagay, sinabi na, isinalaysay ni Jesus ang talinghaga, ito po yung purpose, upang ituro sa kanila, una, na dapat silang manalangin lagi. Manalangin lagi. Pangalawa, huwag mawawalan ng pag-asa. Yun po yung verse 1. Nilagay na po yung lahinin. Yung verses 2 to 8, lahat ng ito ay upang ipaliwanag po lamang ang verse 1. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon po, mga kapatid, itong makikita po natin na tayo, iugnay po natin agad sa ating karanasan, tayo mga nagdarasal, tayong lahat siguro nakaranas na tayo ay paulit-ulit na lumalapit sa Diyos. Patuloy tayong lumalapit, nagtsatsaga, naghihintay ng tugon sa ating Panginoon. At ito ay magandang makita po natin, yung talinghagang ito. Upang tayo ay patuloy na magdasal kahit naghihintay ng matagal. Na tayo patuloy na magdasal kahit yung ibinibigay sa atin ay hindi yung gusto natin, kundi kung ano yung gusto ng Diyos na ibigay sa atin. Kaya 3 bagay. Una, maging matatag sa pagdarasal. Maging matatag. Kapag tayo nagdasal, 2 bagay. Una, dapat ito ay mula sa puso. Kapag ito ay mula sa nguso, no, madali tayong huminto at walang kahulugan. Dapat ito ay mula sa puso na merong sangkap ng pag-asa. Kapag tayo nagdadasal at wala ng pag-asa sa atin, para saan pa ang pagdarasal natin? Kaya tayo nagdarasal ay dahil meron tayong nararamdamang pag-asa. Kaya yun yung una. Pag tayo nagdasal, magdasal tayo ng mula sa puso at may pag-asa palagi.
Lagi nating iyan nadamain. Pangalawa, iba ang Diyos dun sa hukom. No? Iba ang Diyos sa hukom. Yung hukom sa talinghaga ay masama. Siya ay malayo sa Diyos at walang ginagalang na kahit sinong tao. Yun yung hukom. At ano ang ipinakita po rito? Ipinakita po na kahit ganon kasama yung hukom, ipinagkaloob ng hukom yung gustong hinihiling ng babaeng balo. Amen? Amen. Ganito rin. Bakit tayo dapat magdasal sa Diyos? Dapat tayo magdasal sa Diyos sapagkat ibang-iba yung hukom doon sa Diyos. Ang Diyos gusto tayong tulungan. Ang Diyos laging nakikinig sa atin. Ang Diyos gusto tayong ibigay yung pinaka-the best sa atin. Amen? Okay. Bakit to sinasabi? Pag tayo nagdadasal, saan tayo nakatingin? Hello? Saan tayo nakatingin pag tayo nagdadasal? Sasabihin, Father, sa Diyos. Hindi. Nakatingin tayo doon sa problema. Doon tayo nakapokus. Doon sa problema. Saan tayo nakapokus? Doon sa ating sakit. Doon saan tayo nakapokus? Doon sa ating hinihingi. Hindi yun dapat. Dapat sa Diyos tayo nakatuon. No? Na pinagdadasal natin yung ating problema, yung ating pagsubok, yung ating karamdaman. Sa Diyos, hindi sa ating problema. Kapag tayo nakatuon sa ating mga suliranin, sa pagsubok, hihina ang ating kalooban. Dapat sa Diyos tayo nakatingin. Amen? Parang sa bisikleta. Pag kayo po'y nag-aaral magbisikleta, saan kayo nakatingin? Sa kalsada. Dapat saan? Doon sa pupuntahan. Siguro, mas malapit na, mas konkretong halimbawa, kayo po ba'y naglalakad sa pilapil? Kapag ang isang tao naglalakad sa pilapil, saan nakatingin? Doon sa pilapil. Kasi pag hindi ka nakatingin, babagsak ka. Pero ang magsasaka, saan siya nakatingin? Diretso. Diretso. At mas mabilis. Siguro dapat ganun. Kasi hindi tayo sa problema nakatingin, kundi nakatingin tayo sa Diyos. At pangatlo, hindi tayo nangungulit sa Diyos para baguhin ang kalooban ng Diyos. Alam nyo, yung babaeng balo, nabago niya yung kalooban ng hukom. Yun po yung nakalagay sa talinghaga. Pero yun po yung limit ng talinghaga. Hindi tayo nagdadasal para baguhin ang kalooban ng Diyos. Ano ang nangyayari sa atin? Ang nangyayari po ay ito, binabago ng Diyos ang ating kalooban. Hindi ang Diyos ang binabago natin. Kaya minsan nagtatagal ng dasal kasi ito na yung pagkakataon ng Diyos para turuan tayo, para baguhin tayo. Sa pagdarasal, hindi natin binabago ang kalooban ng Diyos, kundi binabago ng Diyos ang kalooban natin. Kaya magdasal tayo. Ano po ang pinagdadasal nyo pagising nyo sa umaga? At ano ang dinadasal nyo sa gabi? Kung ito'y pareho, huwag tayong susuko. Laging manalangin, magdasal ng may pag-asa. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo ay dumadalangin sa pagunita namin kay Santo Rosa de Lima, ay magkamit nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, kalusugan ng katawan, katiwasayan ng kalooban, at kaluwalhatian sa iyong piling kailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalangin kayo ng mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa.
patuloy tayong magdasal sa Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.